sa Ginoo. Wa gyud magdahom. Magitawag diini siya sa Ginoo. Dugay na. Bag-o lang siyang mingsanong. Karon atong paminawan ang challenge gikan sa pulong sa Ginoo by Remy Torres alias Luloy. Mayong hapon sa tanan no. Sa kadua na po ni Kawali ang kulba man gyapon. Di ta maglangan atong abli atong mga Bible sa Proverbs chapter 10 verse 22. Sa ni ka verse. Tulungan sa pagbasa. Ano mo? Si Amen ug nana. Amen. Kung dungan sa pagbasa, ready, read. The blessings of the Lord, it maketh rich, and he added no sorrow with it. Pagambot ta. Let's pray, dalaygon ka Ginoong Diyos sa nagpupusan, Lord, salamat sa kahaponan nga mawali na po mong kulong. Gamita po, Lord, kung mihimo ang kugulay mong tabang. Sa mong pagpadayon hatagang kanuugan. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Pareho, makapanglikap. Atong topic karon, understanding the blessings of the Lord. Amen. Pagsabot sa panalangin sa Ginoo. Ang panalangin sa Ginoo usa ka balaanon gahom nga labaw pa sa material nga bahandi o yutanong mga kabtangan. Amen. Kini usa ka grasya nga naglangkob sa tanang gikan sa Dios nga nagdala og espirituhanon, pisikal o emosyonal nga kaayuhan. Amen. Natay upat ka butang atong hisgutan mitungod sa understanding the blessing of the Lord. Amen. Number 1, the natures of God's blessing. Ang panalangin, ang kinaiya sa panalangin sa Ginoo. The blessing is divine empowerment. Ang panalangin daw sa Ginoo balaanong paghatag kahom. Ato abli atong mga Bible sa Genesis chapter 1 verse 28. Amen. Sayo na nga ako. Isang mo ko. English ay. Ug ang Dios ipanalangin kanila ug ang Dios miingon ngadto kanila pag mabungahon ug pagdaghan kamo. Yang gingnan dire si Ida po si Eve. Ug puna ang kalibutan ug magagahom niini. Ug pagdumala labaw sa isda sa dagat ug labaw sa langgam sa kahanginan ug labaw sa matag buhing butang nga nagalihok ibabaw sa yuta. Gayon din from the beginning God intention was for a man to live under His blessing. Sa sinugdan ang tuyo sa Dios mao nga ang tawo magpuyo ubos sa iyang panalangin. This blessing was an importation of God's ability and authority to fulfill His purpose on earth. Ang panalangin daw mao ang pagpaambit sa katagos o otoridad sa Dios aron matuman ang mga katuyuan dinhi sa yuta. Amen. Letter B. Amen. The blessing is comprehensive and all encompassing.
Ang panalangin kay komprehensibo o naglangkob sa tanan. Amen. This blessing is to show that God's blessing is not limited to one area of life but encompasses every aspect. Health, relationship, work, spiritual growth, and more. Ang mga panalangin mo ang pagpakita nga ang panalangin sa Dios dili limitado. Amen. Kung kay kung sa tao limitado man, sa Dios dili. Amen. 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 Kahimsok, relasyon, trabaho, espirituhanon, nga pagtubo ug uban pa. Ito abre atong mga Bible sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14. Amen. God will set you on high above all nations in the earth. Wala ba? Pagduhan na sa pagbasa. Ready? Read. Shall come to pass, thou shalt hearken diligently unto Unto the voice of the Lord thy God, and observe to do all his commandments which I commanded this day, that the Lord thy God will set on high above all nations. And all of these things shall come unto thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the Lord. the voice of the Lord thy God. So verse 14. And thou shalt not aside And thou shalt not go aside from any of the words which I commanded this day, to the right hand or the left, to go after other gods to serve them. Nag-ingon diri sa iyo, ug ikaw dili muliko gikan sa bisan unsa nga mga pulong nga ako nagsugo. Dili lang gyud ta muliko na naigsugo ang Ginoo kay ug muliko ta pakyas mo ta. Amen. Amen. Preach. Nga ako nagsugo kanimo niining adlaw sa tuo nga kamot ug sa wala sa pag-adto sa ubang mga Dios sa pag-alagad kaniya. Di gyud ta malagad og laing Dios kay ang Ginoo jealousy ba kinyo? Amen. God. God. Letter C na ta. Amen. The blessing brings peace and joy. Ang panalangin nagdala og kalinaw og kalipay. Amen. The blessing of the Lord brings an inner sense of peace, calmness, and joy. Amen. Ang panalangin daw sa Ginoo nagdala og sulod sa pagbati, sa kalinaw, kahilom og kalipay. Ito abli atong mga Bible sa Jeremiah chapter 29 verse 11. 29. 29, 11. For I Si know David, una naman. Amen. David. Mga natas po basa, ready, read. I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give an expected end. Kaya ako nahibalo sa mga hunahuna nga akong nahuna-huna alang kaninyo. Nagingon ang Ginoo maghuna-una sa kalinaw mga una-una sa kalinaw ug dili sa dautan aron sa paghatag kaninyo sa gidaghanon nga katapusan. Amen. Isa.
tell us that every good and perfect gift comes from God. God's blessing is perfect, good, and brings genuine joy. Nagpahayag kanato nga ang matag maayo og hingpit nga gasa nagagikan sa kahitasan. Ang panalangin sa hingpit nga maayo og nagdala og tinuod nga kalipay. Blessing no. Amen. Amen. Number 2. The characteristic of the blessings of the Lord. Karakteristik. Ang mga kinaya sa panalangin sa Ginoo. Letter A. The blessing is spiritual before is material. Ang panalangin daw sa Ginoo espirituhanon dili kini material. Sino material? Mga butang. Mga butang. Ato abya atong mga Bible sa Ephesians 1:3. Ato na Amen. Blessed. Wale. Amen. Ha? Atong gawas pagbasa ready. Read. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings and heavenly places in Christ. Sa Bisaya, bulahan ang Dios ug ang amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kinsa nagapanalangin kanato pinaagi sa tanan nga mga espirituhanong panalangin diha sa langiton nga mga dapit diha ni Kristo. Amen. Kabulahan. Amen. Wow. Amen. Preach. Amen. The foundation of God's blessing is spiritual before it is material or physical. Ang pundasyon sa panalangin sa Dios is spirituhanon sa dili pa kini mahimong material o physical nga panalangin. B. The blessing is eternal. Ang panalangin walay katapusan. Kung i-open itong mga Bible sa Matthew 6:29 to 31. 6:29. Matthew 6:29. 6:29. Ano yung 6:29? Kasi 19:20. Amen. Kung lang Binisaya, aron di tamalangan. Kung bisan pa niini, ako mag-ingon nga na kaninyo. Nga, bisan si Solomon sa tanan niya mga himaya, wala na pihi sama sa usa niini. Ungod niini, kung ang Diyos sa ingon na biste sa sagbot sa umahan, nga nining adlaw ana ug ugma iitsa ngadto sa pugon, dili ba dili ba nga siya labaw pa nga magbiste kaninyo o kamo nga gagmay og pagtuo. Amen. Verse 1. Usa ayaw kabalaka nga nagaingon, unsa ang kaunon o unsang imnon o uban sa usa ka mabistihan. Mabistihan na ta sa Ginoo. Ano mo kabalaka? The blessing is of the Lord is eternal. Amen. Ang panalangin sa Ginoo walay katapusan. Amen. The true blessing lies in our relationship with God and eternal inheritance that comes from being His children. Ang tinuod nga panalangin anaa sa atong relasyon sa Dios. Ug wala sa katapusang panulundon o sa walay katapusang panulundon nagagikan sa pagkaanak niya. Natay panulundon na sa langit. Amen.
Ug gagmay pagtuo, gagmay ra pala pang London. Amen. Wala na ko. Wala ba naman? Letter C. The blessing makes one rich without sorrow. Ang panalangin nagpahimo og sa usa nga adunahan nga walay kasubo. Atong abrihan, balikan atong text sa Proverbs 10:22. Since the Lord to preach and so ready. The blessings of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. Pagkabulahan sa panalangin, way kasubo. Ang panalangin sa Ginoo kini nagapahimo nga adunahan. Ug siya wala nagadugang og kaguol uban niini. Nagpagulanan ba diya? Ako lang. Dali ranik. Mga pananglitan sa Biblia sa panalangin nga nagalihok. Biblical examples of the blessing in action. For A, si Abraham, blessed to be blessing. Gipanalanginan si Abraham nga aron mahimong panalangin kanato. Amen. Genesis chapter 12 verse 23. Wala ko. 12 to 15. Kinsay? Amen. Ito 12. Bisayo na ako, aron madali ta. Make the great nations. Ug ako mihimo kanimo nga usa ka dakong nasod. Sa dakong nasod si Abraham ni. Amen. O ako mo panalangin kanimo ug mahimo sa imo ngalan nga dako ug ikaw mohimo nga panalangin. Wow. Wow. Pagkalindot. Sa tres. Sa 3, sa 3. Nabubugas din like plastic. Ug ako mo panalangin kanila nga nagpanalangin kanimo. Ug mutunglo kanila nga nagatunglo kanimo. Amen. Panalangin na dito sa Ginoo, no? Kung kita mo pa siyang subuan. Amen. Eh, yung mong tungloon, ang tunglupot ka na to. Amen. Ug diha kaninyo, kanimo, ang tanang pamilya sa yuta, mapanalangin. Amen. God's obey His commandments. Amen. Someone who walks in the fullness of God's blessing. Si Abraham usa ka nagunang panag-ingnan sa usa ka tawo nga naglakaw sa kahimtang sa kahipitan sa panalangin sa Ginoo. Si Isaac 100-fold in time of ako na ning binasayo na kay Bisog basa. Usa ka gatos kapilo sa panahon sa gutom si Isaac. Kung abri atong Bible sa Genesis chapter 26. Verse 12 to 14. Ano lang binisayo, naroon madali ito eh. Amen. Og si Isaac mipugas niadto nga yuta ug midala sa maong tubig
ay tuig o usa ka gatos ka pilo ug ang Ginoo ipanalangin kaniya. Amen. Ipanalanginan sa Ginoo si Isaac verse 13. Ug ang tawo may nahimong bantugan ug maisog ug mitubo hangtod nga siya mihimong bantugan kaayo. Ang Ginoo dapig day nato na wala jud makapili nato. Amen. 14. Kay siya dihay gipanag-iya nga mga panon sa karnero. Kanang karnero, nasay ka na ng lubo? Karnero. Ay, sige. O gipanag-iya ang mga panon sa baka, kauni. Ug dagkong pundok sa mga sinugoon ug ang mga Kristiyanon nasina kaniya. Di gyud ang masinahon sa mga utang nga dili di suko sa Ginoo. Kay mapakyas na. Sa Genesis chapter 39 verse 2. Mapit na no? Ano, mga 5 minutes na. Mana ta? Ug ang Ginoo naguban ni Jose ug siya usa ka mauswabon nga tawo ug siya dito sa balay sa iyang agalon nga agalon ang Ehiptohanon. Sa verse 3. Ug ang iyang agalon nakikita nga ang Ginoo nagauban kaniya. Nakita siyang agalon nga si Paraon nga ang Ginoo nagauban ni Jose. Sorry. Dayod lang. Sa verse 5. Amen. Ug kini nahitabo nga sugod sa panahon nga siya mihimo kaniya nga magbalantay sa iyang balay. Gihimo na si Jose og magbalantay sa iyang balay, no? Ay si Joseph ug si Jose pero naman na. O ibabaw sa tanan nga iyang nabatunan. Nga ang Ginoo ipanalangin sa balay sa Ehiptohanon tungod ug alang ni Jose. Ipanalanginan ang balay sa Ehiptohanon sa Dios kay nakita mo gud sa ni Potiphar nga si Jose kauban ang Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa Ginoo diha sa tanan nga iyang nabatunan diha sa balay ug diha sa uma. Isa ni uma. Balay. Sana. Nasa nang nila. Si Jose bisan pa sa iyang kahintang bisan isip usa ka ulipon o piniriso nasinati ni Jose ang panalangin sa Ginoo. Amen. Number 4. Kita ka naman. How to walk in the blessing of the Lord. Kung saan paglakaw sa panalangin sa Ginoo. So kano magsakay. Walkman. Pag maglakaw na, maglakaw. Pag kinabuhi nga masinugtanon. Sa Deuteronomy 28 ay sa chapter 28. Deuteronomy 28 1 ug 2. Okay.
Certain deposit to heart and diligently to the gospel of Lord thy God so that it Tungduanan sa pagbasa. Maharap na. Ready? Read. thou shalt hearken diligently into the voice of the Lord thy God, To observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set them on high above all nations. Sa to. And all these blessings shall come and thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord. Ang tanan kini nga panalangin mo abot og mo apas kanimo. Dili ka na ako ha kanimo. Okay. Para manista ng ruwas. Kung ikaw maminaw ngadto sa tingog sa Ginoo nga imong Dios. Amen. Obey His commandments ito, musunod nato sa kasuguan sa Ginoo. Amen. Obedience of God's work is key to walking in His blessing. Ang pagtuman sa pulong sa Dios mauyawi sa paglakaw diha sa iyang panalangin. Sabi, develop a heart of faith and trust in God. Ang kasing-kasing nga mao'y pagtuo o pagsalig sa Diyos. Hebrews 6, sa Hebrews 11:6. Ano pa? Kung dungan sa pagbasa. Kasi katulog mo diha, katulog mo diha. 11:6. Hebrews. Faith is possible that is related to this. But without faith, it is impossible to please Him. So, apan kung walay pagtuo, dili mahimo ang pagpahimuot kaniya. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarded of them that diligently seek Him. Binisay ko na to, kay maglisod ko basa ang English. Kapag kuway pagtuo, dili mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kay siya nga nagaduol sa Dios, kinahanglan nga mutuo nga mao siya. Mutuo gid ta no? Nga ang panalangin na naara sa atong Ginoo. Ug nga siya tighatag og ganti kanila nga makugihon nga nangita kaniya. Asa man ato pangitawon ng Ginoo dito sa kakahuyan o dito sa sa atong tiguanan. Amen. Kaya na siya, paano gatindog? Kita na ako. Sa ako kung unang-una. Abraham believed God. Ito ni nasayon. Si Abraham mituo sa Dios ug sa samang paagi kinahanglan kita musalig sa mga saad sa Dios ug maglakaw sa pagtuo aron masinati ang iyang blessings o panalangin. Seek God's presence and align with His will. Pangita ang presensya sa Dios ug pahiuyon ang imong kaugalingon sa iyang kabubuton. Amen. Dili ako kabubuton ha sa Ginoo. Amen. Mapaktas ug ako kabubuton. Psalms 21 verse 1. Kapit na yun. Kapit na. Kapit na mo iginod. Psalms.
Hisayo lang nako kay ron sabta nako kay isip ko sa pag English. Ako mudayi kanimo o Ginoo. Pinaagi sa akong tibuok nga kasing-kasing ug mupakita sa tanan nimong katingalahang buhat. Sa iyang iba dito sa Cross Calvario, o katingalahan mo to. Kung may kaluwasan, asa na ka taron? Asa na ako karon? Gani kay nakitaan pa na ako ang nakitaan po ko niya. Amen. Kung walaan na, so. Ginan mo sa isay. Saka ko lang muna mo sa una. The blessings of the Lord is found in His presence. When we dwell in the secret place, the Most High God will experience His covering and blessing. Sa conclusion na ta. The blessing of the Lord is not about accumulating wealth or material possession. Ang panalangin sa Ginoo dili mahitungod sa pagtiyog mo og bahandi og material nga mga butang. It is about walking in divine favor, peace, protection, and purpose, that understanding the natures of God's blessing. Kini mahitungod sa paglakaw sa Dios ng pag-uyon, kalinaw, panalipod o katuyuan sa pagsabot sa kinaya sa Ginoong sa panalangin sa Diyos. Kung maura to, mayong hapon sa tanan. Amen. Amen. Salamat sa mensahe. So dako kay improvement si Loloy. Dako improvement. Kita may nagtudlo ni Matuloy. Nagidugtog editor ay. Salamat sa Ginoo. Sa atong kinabuhi, bisan unsang kahimtang na to, positive o negative, puro na dunay advantage, dunay disadvantage. Mo nang all things work together for our good. Kung gi-allow sa Ginoo na kay problema, na ay disadvantage sana. Masubok ka, mag-uol ka, pero imong tan-awon ang mirror of life, the Bible, mo serve na sa imo as a purpose niya nga musalig ka niya para makita na tong purpose ang kayuhan. Kay kung i-bless ang tao nga dili pa ngayan, mamatay ka di madugay, dali ra pud kayo. Kay nga man garbo ang mahitabo. Sa blessing, dunay advantage, dunay pwede disadvantage. Example, malipay ka. Pero dakong tendency kung dili ka espiritual, matintal kas tawhanong kinaiya. Mapagarbo ka, dayon mawadaan kag compassion sa mga kalag nga maigi plano o gitingwa sa Ginoo. Manandagang mga Kristiyano nasa di daghang mga Kristiyano nga sa diha nga napa sa kalisod, faithful pa sa Ginoo. Sa diyang giblis na dito na no palayo. Manang nindot kay ang blessing yun, bisan saon. Pero musugot ka sa dili, kuyaw kayo na, kung dili preparado ang atong heart. May lang blessing ginagmayar po gayo. Pero blessing ang itudlo sa Bible, itong ibasa ni Pastor Loloy. Siya ka na.
The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Kita mo na. Isulti na ni King Solomon, tinuod na ni tapos siyang kinabuhi. Tinuod na. Nagoy panahon na backslide siya, gumikan sa iyang blessing. Grabe yun, ipatuyangan gid siya sa Ginoo. Nagpatuyang gid po siya. Pero ang kaalam sa Dios, niya ay sa likway. Eskwela siya ba? Eskwelahan niya ang unsay resulta sa kinabuhi. Kung patuyangan lang ang tao. Iya gini shoot gitu. Tanang gusto sa tao akong tinguha. Ako ang tanan. Naaman gyud ika-provide. Halos man tanang desire ginahanglag financial. Naaman niya tanang financial. Kuha gyud niya. Nakita niya nga kawang ra ang tanan. Kay mga wala raman. Manang Ecclesiastes iya anang testimony. Namatod pa niya kakawangan ra gid ang tanan o kagulanan diha kasab-anan sa espiritu. Subo ba subo? Ingon no sorrow with it. Sa diyan na revive siya. Pero sa diyan wala pa, ing salom siya. Kay tanang gusto sa tao iyang giangkon. Kuha niya tanan gusto sa tao. O, sa iya mga gusto, mga mansions, daghan kay siyang mansions. Maogi day brother day. Kaya bisag natigulang na, nagminyo kayo pong magbatanon kayo. Iyaag yung gipahimuslan, yung sugot man kinamay, maghaman magmansyon. Ang tatay, pa maingon. Day, sugot na day kay, balintang mansyon day. Kadaghan ako nakadungol na. Ang tatay, yun mo yung mga pura sa iyang bata, na batanon para ba? Ihatag itong tao nga doon na, sugot na lang. Inana si Solomon. Natagbaw ba Solomon? Intestify siya. Huwag katagbawan ng mata sa tao. Ingon pa niya, dili ginang tao matagbaw. Ilawom si uta. Ilawom sa adlaw, ibabaw si uta. Ang tao, dili matagbaw. Ang mata, dili matagbaw. Ug ingon pa niya, tanang pangandoy sa tao, kakawangan lamang. Unsay di makawang, kanang atong pagpangalagad sa Ginoo. Kay, gapundo tagbahan di sa langit. Pagka ninduta kayo, Pastululoy. Ingon pa ni Pastor Luloy Sarches. Iya man ang tawag ko Pastor Luloy po. Kay si Pastor Luloy Sarches, kay Pastor Luloy, Pastor sa Siloy. Yun niya, Pastor Luloy, Pastor sa Liloy. Liloy mo dito. Okay, so nindot ang mensahe. Paday na itong pray nga gamiton ta sa Ginoo. So ma-improve ta. Nagpastor ko more than 33 years. Hamto doon, daghan pagyapon kong kasaypanan sa akong pagsulti, masayo, daghan pa. Mo nang kanunay kita ga-improve. Muhulong tag-improve kung i-rapture na ta. Pero samtang wala pa, padayon gyapon because life is learning and learning is lifetime. Okay, nindot kayo.